Ave Maria, magandang araw po sa inyong lahat. Sa panahong ito, ang dami nating mga pagsubok sa buhay. Ang dami nating na-experience. Ang dami nating problema. Ang dami nating kinakaharap at ang dami nating mga tanong sa buhay na hindi natin masagot-sagot. Sa panahon, sa pagselebrar natin ngayon ang Holy Week, ay dapat natin itong mga tanong natin at mga problema natin ay dapat nating paghurup-hurupan kung ano ang ating gagawin, kung ano ang dapat nating mapagnilay-nilayan. Sa panahong ito po ang panahon na tinatawag tayo na magdasal at bumalik sa Kanya. Kasi hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng pagkakataon ay makukuha natin sa isang saglit, kundi dadaan pa tayo sa iba't ibang proseso. Kumbaga, pag nag-apply ka ng trabaho, kailangan mo pang magdaan sa ganitong process para maabot mo yung trabaho, maabot mo yung kailangan mo na posisyon. This Semana Santa, ang kailangan natin ay magdasal, maghurup-hurup sa pasyon kang Kristo. Kasi ito po yung time na tayo tinawag na magbukas loob, magbalik loob sa Kanya. Kasi kahit pa man sa mga na-experience natin, kahit pa man sa mga problema na dinadala natin, problema na pinapasa natin sa panahon ngayon, especially in this crisis, in the whole world, in this COVID-19 we experience today, hindi po tayo pinabayaan. Ang tanong, maraming katanungan na maririnig natin sa social media, sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan natin na bakit ang tanong na ganito, bakit tayo pinabayaan? Nandyan ba si Kristo kasama natin? Yes, syempre, yaon siya permi. Lahat, kahit pa man na lahat ng mga aktibidad natin ay na-postpone, natigil, pero si Kristo ay hindi tumigil. Nandyan pa rin siya sa atin. Lapit pa rin siya ng lapit sa atin. Huwag nating hayaan ang sarili natin mapalayo sa Kanya dahil sa mga ganitong nangyari sa atin, sa ganitong na-experience natin. Kasi si Kristo ay walang postpone, walang delay. Yaon siya permi. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, hindi tayo mawala ng pag-asa. This time of Holy Week, this is the time, this is appropriate time to go back, to call back again Christ. Parang tawagin natin siya lahat. Tawagin natin siya. Tawagin natin lahat na tulungan niya tayo. Kasi hindi lang baga kung baga pag sa panahon natin ngayon na ang grabing problema, ang dami nating mga kababayan, mga kapatid na naghihirap, na especially sa mga tao na nawala ng pamumuhay. Kailangan natin ng isang teacher. Kailangan natin ng isang profesor na magtuturo sa atin. Kumbaga na sa problema, bawat problema ay may solusyon. Kumbaga sa math, na mag-solve ka ng math, na problem ng math. Ang hirap-hirap. Pero bawat problem may solusyon para makuha yung masagot yung isang tanong, masagot yung isang problema, masolve yung isang problema. Ganito din ang gawin natin sa panahon ngayon. This Semana Santa. This is the time to call, to maghingi tayong tulong sa isang professor, sa isang maestro, a great teacher, na magtulong sa atin, na mag-guide sa atin, na masagot natin itong mga problema. Kung walang iba si Kristo, si God, ang ating teacher,
ang tunay na magtuturo sa atin sa pagsulbar, pagsabi in Bicol, pagsulbar kang problema niya to. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, huwag nating aksayahin ang panahon na magbalik loob tayo sa Kanya. Kasi walang mangyayari sa atin. Kasi dapat permi niyaon ang pagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Kaya nga, kunin natin ang gawin nating parang example si Mother Teresa of Calcutta, na kahit pa man siya ay nahirapan masyado sa mission niya sa Calcutta, hindi siya sumusuko. Kasi sa mga pagsubok o sa mga naghihirap, nakikita niya doon si Kristo. Nakikita niya doon si Christ sa mga tao na naghihirap, sa mga bata na naghihirap, na wala na nag-alaga sa kanila, na inaabandona na sa kanilang mga pamilya. Ganun ang dapat nating gawin. Na sa paghihirap natin ngayon, sa mga problema natin ngayon, hindi tayo nag-iisa. Yaon si Kristo, yaon si God, kung nakiramay sa atin. Kasi ang palagi nating tinitingnan ngayon ang yung mga negative aspect. Hindi na natin tinitingnan itong ang nakabubuti sa atin, itong marahay, itong magandang makakatulong sa atin. Kumbaga sa social media ngayon, halos lahat na lang negative, halos lahat na lang mga takot ang ibigay sa social media. Kung magkanong patay sa lugar nito, magkanong patay sa country ito, wala nang positive na ginagawa. Yes, not all, pero lahat, halos 75%, halos lahat na lang na ganitong patay, ganito, ganyan. Siyempre, kung palagi tayo nandyan, nakatutok sa mga ganyang news, wala na tayong makakawa, hindi naapektuhan ang sarili natin. Ang laki ng naibago sa sarili natin kapag nagpo-focus na lang tayo dyan sa mga negative na balita. Yes, this is a reality now, but hindi natin pabayaan ang sarili natin na doon na lang tayo mapo-focus sa mga negative. Dapat mayroon din tayong positive na gagawin para sa sarili natin. Hindi lang sa sarili, kundi sa ating mga kababayan, kaibigan o kapamilya natin dyan. Kasi we need to be parang active palagi pa. Active in mind, active in action. Kasi pag hindi tayo ganyan, matatalo tayo sa ating mga kahinaan. Dapat palagi tayo active. Kasi once active ka, ang buhay natin is alive. Masigla. Diba? Tapos, pag ang ginagawa natin ay parang appropriate sa buhay natin na nakakatulong sa atin, talagang hindi tayo maapektuhan kung ano mga negative aspect, mga negative na naririnig natin sa social media. Sa panahon ngayong Kwaresma, this is a time to meditate the passion of Christ, the mercy of God for us, na hindi tayo pinabayaan. Kahit pa man sa mga pagsubok sa hadlang, sa pagsubok na ating kinakaharap ngayon, hindi tayo pinabayaan. Sabi nga, nandyan ba si Kristo sa buhok? Nandyan ba si Kristo sa parang iniwan niya na tayo, inaabandon na tayo? No.
hindi kayang gawin ni Kristo kasi alam niya kung ano ang mga kahinaan natin, alam niya kung ano ang kinakailangan natin, kaya hindi siya nagpabaya sa atin. Iyan sa termi, tawag lang tayo ng tawag sa Kanya at pakinggan natin ang bulong niya, pakinggan natin sa puso natin, kasi nandyan siya palaging tumatawag sa atin. Hindi na natin naiisip na tayo pala, ang dami natin mga sinasabi, ang dami natin mga tanong, pero hindi natin naiisip na tayo pala ang mismo ang palayo ng palayo sa atin. Especially ngayon sa modern world, na lahat ng parang naligtaan na lang natin siya, nakapokus na lang tayo sa mga gadgets, sa social media, parang sit aside na natin siya, kumbaga nakalimutan na natin siya. This is the time na magbalik tayo sa Kanya. Buksan natin ang isip, puso para makapasok siya. Ang dami nating hindi masagot-sagot na tanong ngayon. Ang tanong ko, ikaw, kaya mo bang tawagin si Kristo ngayon at sabihin na patawad po sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo? Di ba? Kasi sa panahon ngayon na mayroong COVID-19, ang daming nagsasabi, Lord, patawad sa mga kasalanan. Yes. Basta ang kailangan lang natin ay itong totoong naghingi tayo ng tawad sa Kanya. Ang dami na na-postpone, ang dami na na-close, ang dami ng mga trabaho na close ngayon dahil sa itong problema. Hindi tayo na mawala ng pag-asa. Hindi tayo niya pababayaan. Kasi kung ikaw ay yaon pirmi si Kristo sa puso mo, ang buhay mo, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba, kasi yaon siya pirmi, iligtas ka. Hindi ka niya pinabayaan. Kaya ngayon sa panahon ng Kwaresma, isipin natin na tinawag tayo ulit at magbalik tayo ulit sa Kanya. At ito ang pagkakataon na maging masaya tayo. Hindi natin hayaan ang sarili natin na magtakpan ng lungkot, ano pa man yung mga negative aspect niyan. No, huwag nating hayaan ang sarili natin na dyan na lang pala. Kumbaga, ang problema mo ngayon kinakaharap mo, huwag kang manatiling magstay dyan. Huwag kang manatili dyan. Kumbaga, mag-level up ka. Kasi, pag once pirmi ka dyan sa time mo ngayon na problema ka, siyempre, yung paligid mo, pinaproblema mo na. Dapat mo step forward ka na maggawa ka ng another process sa buhay mo na iwanan mo ito, i-close mo itong problema mo na kinakaharap mo dati. At you start another life, another level of life. Diba? Kasi pag once yaon dito permi sa baba, syempre dyan ka lang talaga, sa baba ka lang talaga. Pero pag ang sarili mo ay gawin mo, gagawa ka ng paraan na mag-level up ka, yes, darating ka dito. Ha? For example, level 1. Level 1, dapat mag-level 2 ka na sa panahon na yun. Pagtapos mo na ng level 2, level 3, hanggang maabot mo ang tunay na buhay na kaligayahan. This is the time to meditate Jesus
suffered on the cross for us. Dapat natin pagnilay-nilayan ang buhay ni Kristo, kung bakit niya inoffer niya ang buhay na sa atin. Bakit kaya? Sabi na ay paulit-ulit na yung sinasabi sa simbahan ng ganyang mga yes, paulit-ulit, pero hindi natin pinapractice. Hindi natin ina-apply sa sarili natin. Kung yan ay pinapractice natin, sinabuhay natin, ay hindi tayo manatili sa level 1. Kundi nandito tayo sa level 5. Ang buhay na marahay, maligaya, matiwasay, at mapayapa. Let us be joyful always in God's presence, in God's love. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo na pinabayaan. At yung pangalawa, let us be resourceful in this time of crisis. Kung anong mga bagay-bagay na nakikita natin, negative man o positive, let us be resourceful. Kasi, naging resourceful tayo, ay, syempre, nakakabawas yan sa problema natin. Nakakabawas yan sa mga pinapasa natin, sa mga kailangan natin. Let us be resourceful, especially in prayer. Mga trabaho natin, sa pamilya natin, sa bagay-bagay na pwede pang kailangan natin, pwede pa nating mapakinabangan. Kailangan nating magdasal kasi ito yung source of our life, ito yung source of life. Ito yung sa prayer baga. Ito yung nagbibigay lakas sa atin. Para ito yung energy natin na nagpapalakas sa atin. Para lumiwanag ang buhay natin. Lumiwanag ang na pinapasan natin mga problema. Gumagaan ang problema natin. Yeah. Let us be active. Active always. And another one. Let us be merciful to other. Charity. Kasi sa panahon ngayon, sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng Semana Santa, for me, it is a time of charity. It is a time of love. Because sa panahon natin ngayon, especially sa mga tao na walang trabaho, sa mga tao na wala ng trabaho dahil sa COVID-19, let us show our charity, even in our smile. Kasi kahit wala man tayong maitulong sa Kanya, give our best smile sa kanila. Kasi pag once tayo mga Pilipino, pag once nakangiti tayo sa kapwa natin Pilipino, parang ay ang saya-saya na, di napasaya na rin natin sila. Diba? Kahit kunting smile, let us show, because sa smile na binigay natin sa kanila, it is a sign of love to our brothers and sisters. Kasi pag yan ang presence mo na masaya ka, na parang antingin nila wala kang problema, parang napaisip sila, wow, sa ganyan ang saya niya. Hindi, parang meditate niya na ano kaya ang dapat gawin ko para maging ganyan. Parang na-appreciate mo ang buhay mo na parang sila madala, ano kayang gawin ko para maging ganyan. Dapat ganitong gawin ko. Diba? Yan. Charity na towards our brothers and sisters.